Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang payo kay magsayo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nasa kalagitnaan na nga po tayo ngayon ng kasalukuyang dekada. Kaya naman dahil dyan ay nag-uumpisa ng lumitaw ang mga pangalan ng kakandidato bilang Fighter of the Decade. Ang mga boksingero na malaki ang tsansang manalo bilang Fighter of the Decade ay walang iba kundi ang Mexican superstar Canelo Alvarez, 2 Division Undisputed World Champion Terence Crawford, Japanese monster na Oya Inoue, at ang heavyweight icon na si Alexander Usyk. Tandaan po natin na kahit anong ganda ng mga nagawa nila sa nakalipas na dekada, ay wala po itong magiging bilang dahil ang usapan lang po dito ay yung mga nagawa nila sa loob ng dekada na ito. Ibig sabihin po niyan ay magmula lamang sa taong 2020 hanggang 2029. Magmula po taong 2020 ay sinakop ni Canelo ang 168-pound super middleweight division, kung saan isa-isa niyang tinalo ang lahat ng undefeated world champion ng nasabing division. Bukod dyan ay tinalo niya din ang malalaking pangalan na sila Gennady Golovkin, Jaime Munguia, Edgar Berlanga at Jermell Charlo. Habang sina Oya Inoue naman ay sinakop ang bantamweight at super bantamweight division sa loob ng dekada na ito, kung saan nagawa niyang maging isang 2 division undisputed world champion sa loob lamang ng isang taon. Habang si Terence Crawford naman ay sa dekadang ito tumalo ng mga bigating pangalan sa welterweight division, kagaya nila Sean Porter, Kell Brook at Errol Spence Jr. Bukod sa pagiging 2 division undisputed world champion niya, ay sa dekada din na ito ay nagawa niyang maging 3 division champion matapos talunin si Israel Madrimov. At syempre andyan si Alexander Usyk, kung saan katulad kay Inoue at Crawford ay isang 2 division undisputed champion din. Bilang isang underdog ay nagawa niyang talunin ng tigda-2 beses ang mga heavyweight superstars na sila Anthony Joshua at Tyson Fury. Kung pagbabasehan po ang kanilang mga nagawa ngayon, ay si Usyk ang may pinakamalaki ang tsansang manalo bilang Fighter of the Decade. Pero syempre madami pa po ang pwedeng magbago sa loob ng susunod na 4 na taon. At bagamat si Crawford ang may pinakamahina na tsansa na manalo dito nang dahil sa isang beses lang siya lumalaban sa bawat taon, ay panigurado pong lalaki ang tsansa niya manalo kapag nagawa niyang talunin si Canelo Alvarez sa susunod na buwan. Kaya naman tingnan na lang po natin kung sino sa kanilang 4 ang susunod sa yapak nila Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. at Roy Jones Jr. bilang Fighter of the Decade. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong opisyal na inanunsyo ng WBC kahapon na kasado na ang laban ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo at ng Italian fighter and current WBC No. 2 super featherweight contender Michael Magnesi. Sa golden anniversary ng Trinila in Manila sa October 29 ay sinabi nga po ni Robert Hill na isang napakatinding technical fighter daw ni Magnesi. Kaya naman ang mapapayo niya umano sa ating pambato ay kailangan daw ipakita ni Magsayo ang kanyang best performance sa buong career niya sa laban na ito kung gusto niyang makuha ang panalo. Ganun pa man ay giniit ni Hill na ang mga Pinoy boxing fans daw ang tunay na panalo dito dahil walang duda umano na ito na ang pinakamalaking laban na masasaksihan natin na ginanap sa Pilipinas sa nakalipas ng mahabang panahon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.